Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halikan at ating subaybayan. Salamat po mga kataganlog sa pagsuporta. Ang nakaraan. Nakilala ang bagong mga karakter na gaganap ng mahalaga ding papel sa kwento. Na pinagsumbungan ni Chris na kanilang chief, na nagpas siyang ipaikasikaso ang ating MC sa ibang kasama nito. Samantala ay maayos na tinuturuan ng ating MC ang kanyang kapatid at kaibigan nito sa pagkuha ng chi energy, mula sa pagpapractice ng mga iba't ibang uri ng sandata. Samantala ay nakarating na ang utos ng chief na paasikasuhin ang ating MC na may layunin itong patayin, sa pamamagitan ng pag-imbeta nito sa dungeon. Ngunit ang ating MC ay tinanggap ang mga ito kahit batid niya ang layunin ay nagbabadyang panganib. Abangan! Pagkikita ng may mga chi energy na manlalaro. Kaya ngayon ay atin na pong muling ipagpapatuloy ang kwentong inaabangan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Nagpapatuloy. Mula sa screen ay ipinakikita ang mga kasali o miyembro ng grupo, na kung saan, si Wei Shi ang kanilang leader. Samantala ay nakangiting tinitingnan lang ng ating MC ang listahan ng mga lalahok dahil nakikilala niya ang mga ito mula sa nakaraan niyang buhay. Na kung saan ay mga gumagamit ng Smurf account upang makuha ang rewards ng hell condition ng dungeon na kung ang mga nagiging random na kasama ng mga ito ay pinapatay upang sarilinin ang gantimpala, kaya naman ay nagrereklamo at isinusumpa ang mga ito ng mga nabiktimang mga manlalaro sa mga channel ng pandaigdigan, sa loob ng 3 araw. At dahil sa pagtatanto na ang lahat ng mga miyembro ng nag-iimbete sa ating MC ay mga masasama, o sakam, kaya naman napapatanong siya kung inorganisa ba ni Wei Shi ang mga miyembro para patayin ang mga ito. Ngunit bilang pagdududa ay napapatanong siya kung paano ni Wei Shi nalaman na ang mga miyembrong mga kasali ay masasama. Dagdag pa niya habang inuusisa ng malalimang pag-iisip na, hindi kaya na naging masama lang ang mga ito matapos paglaruan ni Wei Shi. Matapos ang pag-iisip ay inaccept din, ng ating MC ang paunlak. At ipinakikita ang lokasyon habang napapatanong ang isang kamiyembro patungkol sa ating MC lalo na sa level nito, na sinagot lang naman ng ni Wei Shi na ang abilidad ang susi sa tagumpay. At dahil ay zenend na ang mapa ay agad na binuksan ng ating MC at makikita ang iba't ibang lugar gayon din ang disordered chaotic area na kanilang pupuntahan, samantala seriusong tinitingnan ng ating MC ang lugar na pupuntahan, habang naiisip niya na base sa iba't ibang uri ng dungeons, ang kasalukuyang metaverse ay nahahati sa 5 party. Una, ang Mushu City na nagbibigay sa mga manlalaro ng mga mahahalagang supplies at mga kagamitan, at ang lahat ng dungeons are kontrolado at nakaayos sa city nito, tulad ng Mirror Mystery Zone at iba pa. Pangalawa, ang Ordered Danger Zone na nagbibigay sa mga manlalaro ng madali at kapanibik na adventures na manlalaro. Samantala sa dungeons naman na Ordered Danger Zone ay hindi nagbabago at ang mga halimbawa rito ay lahat nakaselyado o nakakulong sa Mushu City na kung saan ang dungeons na pinuntahan ng ating MC kasama ang grupo ni na Crest. Samantala sa pangatlo namang dungeons na Disordered Chaotic Area ay para sa mga manlalaro na maranasan ang mapanganib na sitwasyon, mula sa Disordered Chaotic Area hanggang partang dulo ng lugar, ang Mushu City ang may kontrol sa mga dungeons na nagsisimula sa mahihinang halimaw na nasa 30 na antas at pababa ay kayang takasan mula sa dungeons. At ang pang-apat ay ang Wilderness Area na lugar na kung saan ang mga manlalaro ay nahihirapang marating o mapuntahan. Ang mga halimaw na nakatakas mula sa dungeons at naninirahan sa lugar na ito lahat ay nakaabot sa 70 na antas. At ang huli at hindi bababa sa mahinang rangkang ng halimaw ang Mysterious Madness Area, na kung saan ang Mushu City ay walang kontrol sa dungeons sa lugar na ito kahit na kayang isalyado ang mga halimaw rito. Ganun pa man, ang lugar na ito ay isang paraiso para sa mga mapanganib, o makapanirang halimaw na nasa 70 pataas na antas. Samantala ay maaalintana ang isang lugar mula sa Disordered Chaotic Area na pupuntahan ng grupo ni Wei Shi kasama ang ating MC upang magkita-kita. At isang maliksin tumatalan sa pagtakbo ang ating MC upang pamaron sa sinalihang grupo.
At sa kalagitnaan ng kanyang pagtabo, ay may malakas na sigaw ang umaalulong sa kalapit na gubat na nakaagaw pansin sa ating MC nang kanya itong marinig na agad niya namang tiningnan ang direksyon nito, habang napapatanong siya na kung sino kaya iyon. At dahil sa umalangaw-ngaw na sigaw ay nakaagaw rin ito ng pansin sa kalapit na mga halimaw na animoy punong buhay, dahil dito ay agad na tumago ang ating MC upang mag-ingat at usisin ang nagaganap. Samantala mabilis na tumutungo ang mga halimaw sa direksyon na pinagmumula ng ingay habang ang mga ito'y nag-iiwan ng nakakakilabot na tunog para sa biktimang ligaw. Samantala ay mausisa namang inuobserbahan ng ating MC ang nangyayari ay napapatanong siya na bagaman ang mga halimaw dito ay nasa mababang antas ngunit marami naman ang mga ito, at kahit anong ingay ay nakaka-attract sa lahat ng kalapit na halimaw para umatake at sunod-sunod itong mangyayari. At bilang nalalamangan ng bilang tulad nito, ay sino kaya ang makakaligtas mula sa mga atake? Dagdag pa niya na malamang ang sigaw ay mula sa isang manlalaro na nambush sa gubat. Matapos makalipas ang lang minuto ay nanahimik na ang gubat habang ang ating MC ay nanatiling nakatago nang sa tingin niya ay matapos na ang kaganapan, at ang manlalaro ay sa worry niya'y napatay na, ay naghahanda na siyang kumilos upang magsimula ng lumisan. Mabilis naman itong tumakbo upang makarating na sa paruroonan, nang sa kanyang pagtakbo ay isang matulis na sibat ang nagbabadyang lumapit sa ating MC bilang pag-atake. Ngunit sa talas ng pakiramdam ay agad niya itong nakita at mabilis na inilagan, at nang kanya itong mailangan ay isang manlalaro ang may kapit nito sa pag-atake nito ng palihim kaya naman agad niya itong tinanong kung sino ito. Ngunit mahigpit lang na kinapitan ng lalaki ang kanyang sibat upang umataking muli. Ngunit agad itong naiilagan ng ating MC sa pamamagitan ng pag-atrace niya. At seryoso niya itong tiningnan upang alamin kung sino ang umatake sa kanya, habang ang lalaki ay nagpapakita ng nakakapatay na tingin na siyang layunin nito, ngunit isang mabilis at malakas na winasiwas ng ating MC ang kanyang katana, kasabay nito ang paggalaw ng malakas na hangin dahil sa malakas na pagpapakawala ng chi energy sa sandata, habang naghahanda namang sanggan ito ng lalaki. At sa kakayaang ipinakita ng ating MC ay napangiti ang lalaki habang sinabi niyang chi energy burst o pagsabog. At nang magpangtama ang mga sandata nito ay malakas na pagsabog ang naganap, at matapos ang pagsabog ang mga alikabok ay pumaapayapa sa gubat ay makikita ang dalawang manlalaro ay nanatiling nakatayo na may distansyang pagitan. Siya pala ay isang Smurf account na kasali sa grupo ni Wei Shi na nasa 43 na antas at pinuri ng lalaki ang pagkakaroon ng chi energy ng ating MC, na naging dahilan kaya sinali siya ng kanilang leader sa kabila ng mababang antas ng ating MC, habang ang ating MC ay seryosong nakatingin at nakaporma sa kanyang kinatatayuan. Samantala habang nakangiting nakatingin ang lalaki ay sinabi nito na bagaman ang puwersa o lakas ng chi energy ng ating MC ay hindi kasing lakas ng kanya ay kinikilala naman niya ito. At sabay talikod habang sinabi nitong pumunta na sila sa kinaroroonan ng grupo dahil kapag napaligiran sila ng mga halimaw ay mapapalaban pa sila ng wala sa oras. Dahil sa sinabi ng lalaki ay umayos naman ang ating MC sa kanyang pagkakatayo at tinitingnan ang lalaking nangungunang maglakad patungo sa isang direksyon. Habang seryosong nakatingin ang ating MC ay nasabi niya na lang na sa wakas ay nakatagpo na rin siya ng ibang manlalaro na mayroong chi energy, dagdag pa rito ay mayroong Wei Shi na meron din chi energy at ang lakas ng grupong ito ay nakakakilabot, habang ang ating MC ay nakatingin sa isang manlalaro na nanubak sa kanya. Dahil dito sa nagdidilim na pag-iisip ay inamin niya na maliit ang chance na makuha ang rewards ng hell condition at maaari pa siyang mamatay rito, at napapatanong siya sa kanyang sarili na kung ganun, dapat pa ba siyang pumunta para doon. Samantala sa pasukan ng dungeons ng chaotic area ay naghihintay ang mga manlalaro sa parating nilang kasamahan, at ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na rin dito ang ating MC, na agad namang nakita ni Wei Shi mula sa malayo habang ito'y payapang nakaupo, na nakita rin naman ng ating MC na nakilala niya dahil sa pagtingin nito sa kanya. At dahil kumpleto na ang miyembro ay napatayo na si Wei Shi habang umaagaw ng atensyon sa kanyang palakpak, at meron siyang kunting sasabihan sa kasama nito bago pumasok sa dungeon, na nakaagaw naman ng pansin sa ating MC at sa ibang miyembrong kasali sa pangkat pati ang isang manlalarong umataki sa ating MC, samantala ay mausisang inuobserbahan ng ating MC kanyang magiging kasama na magiging masama kinalaunan. Samantala ay hindi na nagpaligoy-ligoy si Wei Shi at sinabi niya na ang dungeon na papasokan nila ay kilala bilang isang misteryoso at hindi mahuhulaan nino man ang mangyayari,
Kaya naman kapag pumasok na sa dungeon ay dapat hindi mataranto o mapanik kahit na gaano man kamisteryoso ito. At ano ang plano sa pag-atake ay kailangan muna nilang magsama at madiscuss ang kanilang mga straight here, dahil ang maklear ang dungeon ay ang kanilang layunin. At sumang-ayon naman ang lahat ng mga kasama nito kay Wei Shi at pinamunuan ang pagpasok sa portal ng dungeons, habang ang ating MC ay napahinto na lang sa kanyang paglakad nang maisip niya ang naisip niya kanina, na ang chance para makuha ang rewards dito ay mahirap at maaari niya pa itong ikamete, nang bigla na lang siyang napangiti habang tinatanong niya ang kanyang sarili na kung natatakot ba siya. At nang maisip niya si Wei Shi bilang isa sa top player sa una niyang buhay at makita niya ito rito ay ibig sabihin ay nalalapit na siya sa grupo na naging top player sa nakaraan niyang buhay, kaya naman ay nagsisimula na siyang magkaroon ng pagdududa at takot, na nagiging dahilan upang siya ay mag-alala kung magiging isa ba siyang top player tulad nila, at nag-aalala siya kung matatalo siya nila, at mapatay siya, at ang lahat ng pinaghirapan ng ating MC ay mapupunta lang sa wala, habang nakangiting nakatingin ito sa pupuntahan nilang direksyon, dahil sa pagdududa sa kanyang malalimang na pag-iisip. At ang buwan ay sumilip kasama ang bituing makikinang sa langit ay nagpatuloy sa paghakbang ang ating MC, habang sinabi niyang gagamitin niya ang dungeon na ito upang patunayan ang kanyang sarili at sabay bigay ng determinadong tingin, habang sinabi niya na ipapakita niya sa kanila na hindi siya mahina tulad ng iba, at sa pagpasok sa portal ay isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa kanilang mga isip, na kung saan isang madugong kaganapan at nakakatakot ng mga salita ang ibinigay, at isang tinig ang nagsabi na lalabas siya upang humanap ng ibang laruan para paglaruan habang napapaligiran ng mga bangkay, dagdag pa nito na walang saya ang mga ito sa kanya, dahil ang makipaglaro sa kanya ang gusto niya, at gusto nitong umuwi na, ngunit hindi niya kayang bumalik sa tirahan nito, habang isang nakatayong animoy metal na manika ang nagpakita. At lumilipat ang eksena mula sa isang bilog na nagpapakawalan ng puting inner hair, matapos ito ay nagpakita ang manika rito, at nang malapit nang makapasok sa loob ang mga manlalaro ay napapatanong ang mga ito kung anong klaseng dungeons ba ang kanilang pinasok, dahil may introng event silang nakita, na hindi pa nila nakita noon, habang ang mga ito ay unti-unti nang pumasok sa loob mula sa portal. Dagdag pa ng mga kasama na tungkol doon, ang random na senaryo, random na mapa, at random na uri ng dungeons na meron ang metaverse ay parehong minamahal at kinagagalitan ng mga manlalaro. Totoo iyon, tugon naman ng isa, at ang setting ay mas nakakaya mo kapag namatay ka bago maklear ang dungeon. Samantala ay nanatiling kalmado ang ating MC nang siya ay makapasok sa loob, habang nakikinig sa mga manlalaro. At pumukaw ng pansin sa kanila ang puppet na nasa kanilang harapan, na agad naman nilang nalaman na ang puppet na ito ay may mahalagang papel sa dungeon na ito, at sa palagay ng mga manlalaro na ang puppet na ito ay siyang susi para maklear ang dungeon, at nagbigay ito ng gulat sa mga manlalaro nang ito ay biglang naglaho. Kasabay nito ang paglabas ng notification na nagsasabi na ang pasukan ng dungeon ay magsasarado na, at ang quest ay kasalukuyan ang ginagawa, at agad ring lumabas ang pangalawang notification na nagsasabi na ang quest ay nagawa na, tinatawag itong Frankish Puppet. At upang maklear ang dungeon, kailangan mapatay ang Frankish Puppet, at random itong mapupunta sa mga manlalaro sa kanilang inventory, at ang puppet ay mapapatay kung ang manlalarong may kapit nito ay mapapatay, at kung sa loob ng 6 na oras kung manaliting naroroon pere ng puppet ang quest ay nabigo. Ngunit kung ang may hawak ng puppet ay pumatay ng ibang manlalaro ay may lilipat ito sa ibang manlalaro. Dahil dito ay nagulat ang ating MC dahil napagtanto niya na ang quest na ito ay nilikha upang matrigger ang hell condition, habang siya ay napapanganga sa misyon. Naisip niya na kung papatayin niya ang kanyang kasama na nagdadala ng puppet bago matapos ang takdang oras, ay makukuha niya ang rewards, at isang notification ang nagsasabi na ang puppet ay kasalukuyang nailipat sa inventory ng manlalaro, at ang countdown ay magsisimula na. At agad namang sinabi ng ating MC sa kanyang sarili na bilisan niyang tingnan ang kanyang inventory kung naroroon ang puppet habang nakatingin sa kanyang screen, ngunit pinakalma niya muna ang sarili at kanyang ipikit ang kanyang mga mata habang sinasabi niya na hindi na muna, at mamaya na lang. Sabay tingin sa paligid habang sinabi niyang kailangan maghintay, hanggang ang iba ay kumalma, at bago niya tingnan ng palihim kung nasa kanyang ba ang puppet. Dahil kung nasa kanya ang puppet, ang gulat niya ay magbibigay ng ekspresyon na magbibigay hinala sa ibang manlalaro.
Habang siya ay nakaobserba sa ibang manlalaro, dagdag pa niya, na kung gayon, ay magiging pangunahin siyang kalaban ng mga manlalaro at aatakihin ng kasamahan na mayroong dalawang miyembro na may chi energy, ibig sabihin ay bahagya o kakaunti lang ang kanyang chance na makasurvive. At habang inuobserbahan ng ating MC ang mga manlalaro ay nagpapalingon-lingon ang mga ito at inuobserbahan din ang iba nitong mga kasama. At panandaliang namayani ang katahimikan mula sa kanilang kinatatayuan, habang ang ating MC ay nanatiling nakatingin sa mga ito dahil batid niya na nag-obsebahan ang bawat isa, pero napapatanong siya na kung talaga bang kalmado ang mga ito o nagpapanggap lamang. Napugaw lang ang katahimikan ng may isang manlalaro ang pumalakpak, na agad namang nagpukaw ng pansin ng ating MC. Si Wei Shi pala ang pumalakpak. Anya nito na ang lahat naman ay nabasa na ang quest na nakasulat, kaya naman pinalalapit nito ang isang manlalaro na mayroong puppet, at ang makakaligtas mula sa dungeon ay mag-aambag para sa mawawala nitong level at kagamitan, habang ito ay parang maamong tupa habang inuuto ang manlalaro na lumapit, dagdag pa nito, na tinatanong niya kung sang-ayon ba ang walang puppet. At mabilis namang sumang-ayon ang mga ito, na kinagulat naman ng ating MC, at dahil nakatuon ang pansin ng ibang manlalaro at nakatingin kay Wei Shi, ay nakakuha ng chance ang ating MC upang palihim na tingnan ang kanyang inventory. At nang kanya itong tingnan ay nagulat siya nang malaman niya na nasa kanya ang puppet. At habang tinitingnan niya ito ay nasabi niya na lang na masyado siyang banibiro nito, dahil kailangan niya pang makipaglaban sa buo nitong kasama ngayon. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko.